Naku po mga kababayan, mga member nga ng GIL, Jesus is Lord mga kababayan, ay umaalis na nga mga kababayan. Naku, ito po ang isang patunay na umalis talaga siya at nadismaya dito kay Joel Villanueva. Panoorin nyo mga kababayan. Sabi niya dito, 18 years na daw yung kanyang asawa na nagsisimba sa Jesus is Lord. Kaso na dismaya dahil dito daw sa ginawa ni Villanueva. Mas believe pa daw sila kay Jinggoy Estrada. So simula daw ngayon, hindi na daw sila magsisimba sa GIL. Ito yung kanyang paninindigan mga kababayan kasama yung kanyang asawa. Ito po panoorin nyo. Sa Pilipinas, so nakaka-disappoint talaga. Ang problema kasi, mag-react lang ko talaga itong pag-flip ni Villanueva, no? Which is, ako, si Mrs. 18 years old na si Mrs. nagsimba sa JL. Pero, ngayon pa lang talaga nakita namin na parang hindi na talaga maganda yung nangyari ba? Doon na, it's my personal, sa pamilya na ko. Pero, sa tingin ko, parang it's time na siguro na mag-give way, Ayan, it's time to give way na daw mga kababayan. Talagang na-disappoint sila. Mas kinampihan pa daw ni Joel Villanueva yung kabila daw na grabe daw magnakaw ng kaban ng bayan. Kasi alam naman nila kung gaano ka magnanakaw yung sa Ayan, kabila na grupo. Oo. Diba? Kung gaano daw ka Pero, magnakaw. nag-play pa rin. Bakit? Kasi nga takot sa mapriso or ano ba? So, may bayag pa si Nag-flip daw si Villanueva kasi takot daw mapreso. Mas believe pa daw sila kay Jinggoy. Jinggoy Ayan o. kaysa kay Villanueva. Anong klase yan? Ha? O maraming magalit nito. Yung lalo-lalo na sa mga ka-chargement namin o sino man. Pero sa tingin ko parang hindi talaga maganda. Nagturo tayo ng magandang asal. Nagturo tayo na hindi magnakaw. Nagturo tayo ng magagandang gawain. Tama. Pero mismo leader, hindi magawa. Yun yung problema sa mga So, for me, sa pamilya ko, I will make it sure na hindi na kami magsimba doon. Ayun. Dahil sa ginawa nila. Ayun. Diba? I will make sure daw na hindi daw sila magsimba mga kababayan. Mas maawa pa kami kung kinulong dahil sa political persecution. Pero, nag-flip dahil takot. So, meaning may ginawa. Ayun. That's a problem. Oo nga mga kababayan, no? Nag-flip. Kasi takot. Dapat nanindigan siya mga kababayan. Katulad na lang ni Jinggoy, di ba? Takot nga ikulong ka dahil sa politika. Kung wala kang ginawa na masama, di ba? Oo, tama. Opinion ko lang to ha. Pero 18 years na si Mrs. dyan nagsimba. Ako matagal na rin dyan since dumating ako dito. Sinamahan ko yung kapamilya ko dyan. Pero sa ngayon, sa pinakita ngayon, parang iba yung ihip ng hangin. Nakita nyo naman kahapon yung 18 Marines. 22 pa nadagdag na. Kung mali-malitang pera. So, yun yung problema. So, nakita nyo na grabing corruption, nakisabay pa rin kayo sa corruption. Hindi magandang image. Kaya itong politik. Mga kababayan, no? Matindi yung kanyang pahayag. Talagang nadismaya dito kay Senator Joel Villanueva. Dahil sa paglipat niya dito nga sa grupo nila Techalian na alam naman daw niya na maraming kabulastugan daw na ginagawa pero ginawa niya pa rin yun kaya maraming nadismaya. Hindi lang po ito si Sir, no, yung nadismaya, pati yung pamilya niya. Mayroon pa pong member, ayan, si Cataleya. Sabi niya dito, paalam GIL, nakakalungkot lang isipin na sa ganitong dahilan ko pala lilisanin ang charge na ilang dekada ko din kasama. Ayan. Umiiyak pa po siya mga kababayan. I was baptized since 1999. Grabe, no? Doon pa siya nabaptizan sa GIL noong 1999. Tapos sa'yo Joel Villanueva, bahala na ang Diyos sa'yo. Batid natin ano ang sinapit ni Judas. Ayan. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Remulla kaysa sa Jesus na dumipas sa'yo sa krus. Ayan.
Ang daming nag-comment dito mga kababayan, may mga nababasa din ako dito na mga GIL din na nagkalasa na din, umalis na din. Sabi niya, ako din ma'am, GIL ako 7 years na ngayon. Kulang din iiwan na Ngayon ko lang din iiwan na kalungkot lang dahil sarili ang iniisip para maisalba siya sa kanyang kaso, pero dignidad niya, di niya inisip mas marami tao ang ninakawan. Ayan. Sabi dito, yes, by na church na hindi sumasali sa politics ang leader kundi focus lang sa mission na ihayag ang salita ng Diyos. In short, money is the root of all evil. Sabi pa dito ni Ariel Iraula Murada, from Jesus is Lord to Judas is Lord, si Pastor Joel. Dami talagang galit mga kababayan, no? At nagkaroon po ito ng ilang reaction ba ito mayroon dito. Nagkaroon ng 22,000.6k reaction, 4.5k comments at 3.6 shares mga kababayan, no? So, talagang maraming nadismaya. Hindi lang po ito, si Laser, mayroon pa tayong mga napanood dito na mga nadismaya. Na mga content creator din. Please don't believe that Joel Villanueva is a remotely good person at all. Joel Villanueva was one of the very first people to call out the corruption of the flood control projects before it was popular, by the way. And now he joins the same majority that protects that same kind of spirit. It's very disappointing to see he preaches the Bible, yet he's the same person the Bible warns you about. Please don't believe... Mga kababayan, marami pong nadismaya talaga. Ito pa. Hear something like that Pakinggan nyo yung sinabi dito ni Doc Lorraine Baduy. from brother whatever, what's his name, Eddie Villanueva. Eddie Villanueva. Then you know he's a fake, he's a phony, he's a wolves in sheep's clothing. So I'm really hoping that his follower hear something like that from Tinawag niya na wolves in sheep's clothing daw mga kababayan. Grabe mga kababayan. 'Di ba? Daming nadismaya talaga, pati ako nagulat din, no? Kasi sabi niya dati mananatili daw siya sa leadership ni Cayetano, tapos biglang bumaliktad mga kababayan. Sayang lang yung pinaghirapan nila, no, na makuha yung leadership, katulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakipagbangayan doon para lang pumalit sa posisyon, 'di ba? Muntik pa mahuli ng NBI para maipadala sa ICC. 'Di ba? Nakakalungkot. Tapos si Villanueva at si Chis lang pala yung huhuda sa kanila. So, yun po mga kababayan, ano po masasabi nyo dito? Grabe. So, ngayon panoorin naman natin tong pahayag din ni The General's Viewpoint, no? Patungkol nga din dito sa pagkalas ni Joel Villanueva, kasi nababalitaan niya rin maraming GIL members daw ang nagsisialisa na dahil sa ginawa ni Joel Villanueva. Is this true daw ba? So, pakinggan natin mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Marcicos Boy. Isinare niya ang post ng isang prominent GIL member na si Miss Catalea. Ito yung post ni Catalea kahapon na maalam na umalis na sa GIL. Sabi ni Catalea, "Paalam, GIL. Nakakalungkot lang isipin na sa ganitong dahilan ko palalilisanin ang church na ilang dekada ko ding kasama. Sa iyo, Joel Villanueva, bahala na ang Diyos sa iyo. Batid naman natin ano ang sinapit ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Rimulya kaysa sa Jesus na dumipa
sa iyo sa krus. Wow. Pak! Ang sakit naman no. Sinampal. Now we build, level up the fence, start the farm. We need those tomatoes to keep the Dalawang Jesus. Jesus Rimulya, pwede kanyang ipakulong. So kanino ka dapat matakot? Sa pwedeng magpakulong sa iyo? O doon sa Jesus na namatay para sa iyo? Meron nga ang verse sa Bible na huwag niyong katakutan ang makapatay sa inyong katawan, then after that, wala na silang magagawa sa inyo. Ang mas katakutan ninyo ay ang Diyos na may kapangyarihan na dalhin sa impyerno ang inyong kaluluwa at espiritu. I think sa Matthew. Nasa gospel yun eh. So, grabe itong birada ni Miss Cataleya, no? Sinerch ko kung totoo ba ito is sinabi ng Google nga, yes, real. Talagang hindi ito faking a post ni Miss Cataleya. Tapos, meron pang comment dito na kahapon pala. Yung talagang formal na siyang sumali sa majority, sa mga comments, may mga nabasa ko doon na aalis na ako sa JIL. May mga nabasa ko. Aalis na ako sa JIL. Ang pagkakaintindi ko, excuse me nadismaya sila sa ginawa ni Joel Villanueva, kaya umalis. I don't know. Sinerch ko sa Google kung marami-rami na bang JIL members na umalis nang dahil sa pangyayari. Sabi ng Google, wala namang massive daw na. Walang massive na paglipat, pag-alis. Kaya lang dito, merong nag-comment si Alib Gabo. Buong pamilya niya, member ng GIL, but umalis sila dahil nakita nila ang kapalpakan sa GIL mismo. Basahin ko dito Just to share, minsan din kaming naging panatiko ng GIL, as in buong pamilya namin. Member kami ng isang GIL Extension Church sa probinsya at masasabi kong sobrang devoted ng parents at mga kapatid ko sa simbahan. OFW ang parents ko at maayos ang kinikita nila noon. Bukod sa regular na tithes, madalas higit pa sa 10% ng income namin ang naibibigay ng mga magulang ko kasama pa ang iba't ibang donation sa church. Ang tithes po is 10% of your monthly salary, yung net, ay ibibigay mo sa simbahan. Ibibigay sa GIL. Bakit? Kasi kung makikita nyo lang ang kalagayan ng maliliit na GIL churches at ang mga pastor nila, maawa ka talaga. Karamihan sa mga miyembro namin noon ay mga construction worker at mga pamilyang hirap na buhay. Iilan lang ang may OFW na kamag-anak. Dumating sa punto na nalaman ng parents ko ang mga bagay na nangyayari sa main church na hindi nila matanggap. Isa sa mga malaking issue noon ay ang pagre-require sa maliliit na churches na mag-remit ng porsyento ng kanilang kita sa main church. Dahil dito, yung local church namin sa kabila ng ilang taong pangungulikta ng tithes at donation, hindi man lang makapagpatayo ng sariling gusali. Hanggang sa pag-alis namin, umuupa pa rin kami ng maliit na garahe bilang simbahan at hirap na hirap pa itong bayaran. Mas lalo pang nawala ng tiwala ang pamilya namin nung pati mga family friends naming nasa finance ministry ay umalis na rin. Sila mismo ang nagsabi na may mga bagay silang nasaksihan
na hindi nila matanggap tungkol sa paggamit ng pera sa simbahan. O ito, kinapitalize na. Emphasis. Wini-withdraw ni Joel Villanueva ang pera ng simbahan simula nang siya ay tumakbo sa pagkasenador. At marami pang beses na ginamit niyan ang pera ng simbahan sa personal na agenda niya. Kaya hindi na ako nagulat nung nasangkot sa iba't ibang kontrobersya ang mga Villanueva. Sa totoo lang, matagal nang may mga red flags na nakikita ang mga taong nasa loob mismo ng organisasyon. Wala na kami sa simbahan yon ngayon at isa yon sa pinakamagandang desisyong ginawa ng pamilya namin. Okay, may kilala rin akong mga pastors na umalis sa GIL. Nasasabi ko na noong 1980s, bagong resign ako sa Mindanao, fellowship ako sa GIL dahil maganda naman yung turo. Nabigla ko, yung isang pastor na sa isang church na palagi kong pinupuntahan, umalis na sa GIL. Hindi ko rin tinanong bakit umalis. Naging independent yung pastor na yun na kilalang-kilala ko, kaibigan ko. Ngayon, with this may mga ganyang problema pala. So, grabe. Hindi ka takot kay Jesus. Rimulya, kailang, ano ba to? Ulitin ko nga yung sinabi. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Rimulya kaysa sa Jesus na dumipa sa iyo sa krus. Grabe. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel. Yun po mga kababayan, yun po yung pahayag po ni Love General's Viewpoint mga kababayan, no? Dito nga po sa nangyayari sa mga member ng KIL na nagsisialisan. So mag-comment kayo mga kababayan kung anong pahayag nyo dito. At sa mga bagong pasok dyan, pa-like din po ng ating channel at pa-subscribe din mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po.